Sa isang pahayag kamakailan, sinagot ni Liza Smags sa mga aligasyon ni Atty. Vic Rodriguez laban sa Pangulo na si Putin. Ayon kay Smags, walang nagawa ang Pangulo na si Bongbong sa kahihiyan na idinulot ng mga katiwalian na isiniwalat ng administrasyon. Itinanggi rin ni Smags ang anumang pagkakasangkot ng Pangulo sa mga aligasyon na ito. Matapos ang pag-atake ni Atty. Vic Rodriguez, muling nagpahayag si Liza ng kanyang suporta at tiwala sa Pangulo at iginiit niya na walang katotohanan ng mga paratang na itinuturo sa Pangulo ng bansa. Ayon kay Smags, nasa likod ng mga aligasyon ang mga puwersa na nais magkasik ng intriga at pagkakabahala sa publiko. Sa kabilang banda, nananatiling tahimik ang kampo ng Pangulo hinggil sa mga aligasyon na ito. Patuloy naman ang pag-uusap at pagtatalakay hinggil sa isyu ng katiwalian at paninirang puri na kinakasangkutan ng ilang personalidad sa politika. Well, ito nga ang balitang ating pagkakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ng notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay boses ng masa. Dahil sabi ko nga, kumpiyansa ako sa sarili ko, malinis ang aking konsensya at malinis ang aking pagkatao. Alam ko lahat ng ginawa ko noon at wala akong pinagsisisihan. And then this audio na you're about to play, Maharlika, doon I find that until today, until now, I find that revolting because hindi naman ho sa ako ho ay marunong magtrabaho. Ako ho ay masipag, marami naman nakakita niyan, at ako ay nagsusumika para mabigyan ko naman ng maayos na buhay ang aking pamilya. Kaya masakit sa akin na i-chismis mo na lang ako, sasabihin mo pa, nagmamakaawa ako dahil kaawa-awa ang pamilya ko. Wag nating idamay, huwag niyong sabihin yan. Dahil ako ay nagsusumikap to provide for my family, for my wife, for my children, and even the extended family. Hindi naman lahat nakakaluwag-luwag sa buhay kung may tutulong ka sa kapatid mo, sa pamangkin mo, sa pinsan mo. So pangit naman gagamitin, nagchinismis mo na nga ako, gagamitin mo pa yung pamilya ko na nagmakaawa ako kay Pangulong Marcos dahil kawawa ang pamilya ko. Maharlika, sa awa ng dakilang lumikha, nakakakain pa naman kami ng 3 beses isang araw. Napapag-aral ko pa yung aking mga anak, nabibigyan sila ng kaunting luwag sa buhay, nakakapagbiyahe paminsan-minsan, at alam po ninyo bilang tao, pinapahalagahan ko yung self-respect, yung dignity, at yung aking integrity. So wag naman ninyong idamay at palalabasin na nakiusap ako kay Pangulong Marcos. Ako ang nagdesisyon na hindi ako magpapa sa ilalim sa Commission on Appointments sa CA. Hindi ako nagpa-confirm sa JA, Maharlika. Dahil nakita ko yung massive demonization campaign they've launched against me. And in one of our many private conversation, me and the President, I told him, Mr. President, I will not undergo confirmation process. Sabi niyo, why? What is there that you cannot answer? I told him none. And why don't you go through the confirmation process? I told him this. At alam ito ni Pangulong Marcos, naging magkasama kami, naging magkaibigan kami niyan. Sabi ko sa kanya, Mr. President, naging congressman ka, naging senador ka rin. Alam mo naman pagdating dyan sa prosesong yan, walang tamang sagot. At pag-upo ko pa lang dyan, sa mga nangyayari at paninirang ibinibigay sa akin, para na akong nakahubad. Pag-upo ko dyan, bukod sa nakahubad ako, tatalupan pa ako ng mga yan. And I will not give them that because I value my self-respect and dignity. Aalis na lang ako. Huwag mo na akong problemahin. Okay ako. And gusto ko sanang tahimik Maharlika. Pero para lang
Kasi ang sasabihin nila, hindi, kwento mo lang yan. Just that I left Malacanang September 16. And I have been scheduled for confirmation, I think a week before that. At may sulat na rin sa akin yung komisyon na ikaw na i-confirm namin. Bakit hanggang ngayon hindi ka nagsusumiti ng mga papeles mo? Hindi ko naman kasi sinasabi sa pagitan lang namin ni Pangulong Marcos, hindi ako po dyan. Hindi ko ibibigay sa inyo yung meron ako. Yung aking integridad, yung aking self-respect, at yung aking dignidad. Hindi akin yun. Akin yun. Hindi ko ibibigay sa inyo. Akin yun. And I even told the President, I will not let anyone write my story. I will write my own story. I will not be defined by them. Hindi ako papayag. Hindi totoo yan. At hindi ako uupo dyan. I'm out. Okay na ako. Napapanalo mo na yung tao eh. At maganda naman yung aming stint, yung aking team, doon sa Office of the Executive Secretary. I don't need that. Ngayon, alam ko naman, i-spinin din nila ito eh. Pero pagbigyan natin, I will show you a paper dated September 7, 2022. Pinakita ko pa ito dahil wala na ako mga dokumento sa bahay eh. Dinistribute ko sa trusted friends ko. Pinatago ko sa kanila. With an express instruction, pag kinakailangang ilabas, and if something happens to me, ilabas ninyo. Yeah. Pero wala ako kayong makukuha dito sa bahay ko except for this interview. Dahil pinahanap ko pa, medyo lukot-lukot, maharlika, pero mababasa. I'll show you. Ito yung sulat ng, tama ba? O there. Yeah. Ayan po ay sulat ng, kayo na po magpaliwanag, Attorney Vic. Ito yung sulat ng Commission on Appointments. Dated September 7, 2022. Ito'y na-receive ng Office of the President September 8, 2022. Ang nakalagay dito na it is noted, second paragraph, that you have neither submitted your documentary requirements nor requested for the extension of the submission thereof despite due notice. Because hindi ako clinging at hindi ako clingy sa aking posisyon. Noon pa lang decided na ako, sinabi ko nga sa inyo at yung interview rin nung sa SMNI, hindi pa man kami nakakanumpa-nampa ni Pangulong Marcos, then President-elect BBM. I already told him, kahit wag mo ko i-appoint, wag mo lang i-appoint yung mga korap at masisira ka, okay ako. Palit ulo, okay ako. Okay na ako. At sinabi ko, none of it. Sa Tagalog pa, hindi. Wala yan. Walang ganyan. So, let me be very clear and in response to your question na ako ang umalis sa Malacanang. Maling-mali yung kwento. But the kwento itself, the audio na nag-circulate, sa opening statement pa lang naman admission na eh. The latest Marites. I-play na natin bago na nyo ituloy, Attorney Vic. I-play ko na para sa ating mga kababayan. Okay? Liza to Katuning. Ito na po, mga kababayan. Hi, Katuning. How are you? Okay, so this is my latest Marites. Vic is out. No more chief of staff. No more nothing. Umalis na siya. He packed his stuff. Between you and I, he even tried to sweet talk Bong. Huwag mo na ako ikwento dito. Pero na parang kawawa naman siya, ganyan yung pamilya niya. And Bong just stood firm and said, it's untenable na I think you have to go. Mag-break ka muna to. Then bahala na ako. But hindi, was out na siya. So that's the end of that. Another thing that's been brewing is Trixie naman, nagwawala. Paying, trolls, I'll get it to you, but don't say it from me. I'll kill you if you say patay ako. Okay, bye-bye, love ya. Okay, bago mo sagutin, Attorney Vic, kung ikaw ay isang, nandun pa rin as Executive Secretary, tama ba na nililik ng First Lady yung mga confidential information na nangyayari sa loob ng Malacanang, minamarites niya sa journalist katulad ni Taberna para
atakihin kayo. Kasi kung natatandaan nyo, Attorney Vic, mga kababayan, isa si Taberna po ang umatak sa inyo noong 2022 na nagpalaganap na kayo ay clingy o ayaw umalis sa pwesto. Hindi tama. Dahil yan ay mga opisyal na kaganapan doon sa Malacanang. At that time na nandoon pa yung subject person, which is ako nga. Oo. But siyempre sa mga journalista naman, ang tawag nila dyan, nakascoop ako eh. Pero yung nakascoop, kung ang reporting mo is a matter of factly, ito is spin eh. At agad ang sabi, ang latest Marites. Totoo yun. Marites yun dahil I was running a very tight ship in Malacanang, in the OP, in the Office of the Executive Secretary. At marami rin na nawalan ng trabaho. Kasi alam mo ba, Maharlika, ang isang kalakaran doon, yung unang makakita ng dokumento, doon sa maa-appoint, may halaga yun. Tatawagan nila, o gusto mo bang iparelease ko na yung appointment mo? O sige, ganito, mag-release ka ng gano'n. Ginagawa yan eh. Yun ang nawala during my time. Dahil malalaman na lang bigla pag naibigay na namin sa media. Wala yung first look tapos makakakolekta ka pa ng pera doon sa ma-appoint. Marami rin nagalit. Kasi livelihood na pala yan noon pa eh. Anyway, so hindi tama na ipagbigay, alam mo, ahead, yung mga kaganapan dahil nga unang-una wala ka namang official document. Ang premise mo is Marites. Meron siyang sinabing tama doon that ako raw ay umalis na at ay may bags. Of course, figure of speech yung I pack my bags. Totoo yun, umalis na ako. Dahil ang usapan namin ni President Marcos din, pagtapos ng office hours of September 16, exit na ako. Ako rin ang gumagawa ng mga sarili kong pahayag. Kagaya ng posting ko nung araw na yon, mache-check nyo naman sa Facebook ko yan eh. Ang trabaho ko sa buhay ko, sa Malacanang, yung mga taong pinagtatrabahuhan ko, kahit sa kliyente, hanggat maaari pag-aangin ko yung flow. So kung mapapansin nyo doon sa aking statement, noong September 16 of 2022, ang ending no na umexit na akong executive secretary. Ginawa ko yung sadya kasi nga may isang line pa ron, but I shall continue, I will continue serving as the Presidential Chief of Staff. Yung kasi, kumbaga, ditanggal yun eh. Pwede kong tanggalin, pwede kong ibalik. So sabi ko, kung wala akong authority to proceed as your Chief of Staff, okay ako, pwede akong magbakasyon. Dahil ako lang naman talaga ang hindi nagbakasyon sa grupo namin noon. Talagang from the campaign, of the electoral protest to the pre-campaign, during the campaign, organizing is the incoming administration, and all the time that I was there, hindi ako nagbakasyon. And again, I challenge anyone, ayun nyo naman ang gobyerno ngayon, check nyo sa immigration kung umalis ako. During, immediately, nung imposition ng pandemic, hanggang sa umexit ako sa Malacanang kung lumabas ako ng bansa. Ako lang hindi lumalabas noon. So, having said that, sabi niya, okay, where's the AO? Kako, it's in your table. Pero if you're not cool to the idea, hindi ako nagmamadali, pwede kitang intayin na bumalik ka from your first trip to the America. I'll take advantage of this trip of yours. Babakasyon din ako. Magbabawi ako sa pamilya ko. Dahil I owe them big time. I have to take them out. Sabi niya, sige, hinanap niya yung papel. Pinirma niya yung Administrative Order number 1. Sabi sa akin niya, ayan na, may appointment ka na, may Administrative Order number 1 ka pa. I-release mo na yung statement mo. Okay. So, i-release ko yung statement ko na I shall continue serving him as the Presidential Chief of Staff. Dito, I'm forced to reveal all of this now just to refute yung kasinungalingang ipinakakalat na naman na base Marites. And again, let me be very clear. Kung hindi nabanggit na ako ay nagmakaawa at kawawa ang pamilya ko, siguro hindi mo ko na-interview, Maharlika. I can take it as a man, but huwag idamay ang pamilya ko. At kung meron akong pinakiusap kay Pangulong Marcos, alam ito ni Pangulong Marcos. When we last spoke September 28 of 2022,
when he invited me to see him in his residence, in temporary residence niya, across Malacanang. Ang sinabi ko sa kanya, Mr. President, ang pakikiusap ko lang, kako, itong mga bakbakan, yung smear campaign, hanggang akin lang, ako kaya ko. Huwag lang pakikialaman ang asawa ko at mga anak ko. Alam mong sabi niya, oh yeah, of course, matibay ka na. And yes, walang makikialam sa mga asawa natin at sa mga pamilya natin. Yan ang pinakiusap ko. At yung pinakiusap ko, hindi dahil kawawa ang pamilya ko. Dahil yun ang marapat gawin ng mga gentlemen kung hindi man tayo nagkakasundo. Spare the wife, spare the family. Why include my family? Minor de edad itong mga ito. Walang kalaban-laban sa inyo ito. Huwag niyong pakialaman ng pamilya. Yeah. So, Attorney Vic, during that time, no, September, may mga lilabas din na issue at syempre ito nga smear campaign na ikaw ay nag-forge ng mga pirma katulad na nga lang dito sa COS, as Chief of Staff, 'di ba? Isa 'yan sa mga lumabas na pinakalat nila na ikaw daw talagang may kagustuhan na 'yon. Meron ka bang pinirmahan o meron ka bang pineke na pirma ni Marcos Jr.? Pagka pineke mo, kahit sino ka pa, kahit executive secretary ka pa, pag pineke mo, ang pirma ng Pangulo, ang tapang-tapang mo naman. Yun. At alam mo yung gravity ng kasong yan. And I don't think any person, I think na normal na nag-iisip at normal ang nasa katinuan ng pag-iisip, pag umabot ka na sa posisyon na executive secretary, pinakamataas or primus inter pares sa gabinete, you really think merong isang taong pepeke sa pirma ng Pangulo na ang ranggo ay executive secretary? But again, these are all lies. And I had my appointment papers as the presidential chief of staff. It was signed September 16 as well. It was signed by the president. It was barcoded and it bears the seal of the president. So wala akong pinipeke dito at hindi ko rin kayang utusan si Pangulong Marcos pirmahan ng isang bagay na hindi rin niya pinapaniwala nung kami magkasama pa. At ganun din kasi ang pagkatao ko na walang pwedeng magpapirma sa akin pag alam kong baluktot o pilipit yung pinapipirma o yung kahihinatnan nung pinapipirma o pinagagawa sa akin. So, mga kababayan, so narinig na natin mula mismo kay Attorney Vic na talagang pinirmahan ni Marcos Jr. ang kanyang appointment as Chief of Staff. Actually, isa po sa mga binlog ko dito na nakarating sa aking impormasyon, on the way sila sa New York, nakita ni Liza Marcos yung iyong Chief of Staff appointment letter or paper na pinirmahan. Kaya, according to DIC, from Attorney Glenn Chong na ikinuwento sa kanya ni Ivan Uy, now DICT Secretary, na ginombag nga ni Liza Marcos si Presidente Marcos Jr. nung nakita niyang pinirmahan ang iyong appointment. Natanong ko na to sa iyo pero ulitin ko muli, ikaw ba, ano ang tingin mo doon? Ito ba ay may katotohanan, which is, nag-spread na yan sa ating sa lahat? Ito ba'y may katotohanan o possible ba na kung hindi man ginombag, sige, ilagay natin sa ano na yan, ay nagalit si Liza dahil nga pinirmahan ni Marcos Jr. appointment mo? Well, maaari. Ang take-off ko ng pagsasagot ko sa iyo ng maaari, yung audio na ipinarinig mo na talaga namang nakumpirma na merong conscious and concerted effort to demonize me. Sabi ko nga sa iyo, Maharlika, I have been called many names. I have been ridiculed. I have been humiliated. But I kept quiet because may peace sa aking soul. Kaya lang, huwag mo namang idadamay yung pamilya. Dahil ako'y naninindigan na ang isang lalaki, isang asawa, isang ama, na pag kinakailangan na at hindi mo kayang ipagtanggol ang iyong pamilya, wala kang sariling dignidad at dangal at self-respect. Hindi ka maaaring tawaging ama at hindi ka maaaring tawaging lalaki. Hindi po ako yun. Kaya ako sumasagot,
huwag ninyong idamay yung aking pamilya. At panay na nga lang kwento ang ginawa ninyo. Doon lang ako nag-react, bakit kakalad ka rin na nagmamakaawa ako, kawawa ang pamilya ko? Hindi totoo yun, huwag mong pakialaman ng pamilya ko. Attorney Vic, isa talaga ako sa nalungkot nung time na yon na nawala kayo as executive secretary. Although hindi tayo magkakilala, the reason why nalungkot ako, dahil ikaw po yung pinaka, kung ako'y visible as a vlogger na supporter nila, kayo naman as spokesperson ni Marcos Jr. From 2016 hanggang sa manalo na nga sila. Hindi ko maintindihan kung bakit sa kabila ng pag-support mo, naging mabuti ka sa kanila, wala po kayong sweldo, which is sinabi nyo po yan. Ano sa tingin mo ba talaga kung bakit ikaw ay tinarget ni Liza? Kasi based sa interview at doon sa audio na pinarinig ko, malinaw po sa taong bayan na tinarget ka talaga. Ano sa tingin mo ang reason? Bakit kailangan targetin ang isang nagsilbi ng libre kay Marcos Jr., tumulong, naghirap sa kumpanya? Sa tingin mo, ano yung pinakamatinding reason bakit ginagawa sa iyo to ng not only Liza, pero yung mga nakapaligid sa kanya? I was all for good governance. I was pushing for it. That's the agenda. And President Marcos, in the early days of his administration, yun kasi kaya kong patotohanan yun. We were together. At ang direksyon namin, good governance. At appointments lang naman lahat yan eh. May mga taong gustong ipa-appoint. Kaya lang sabi ko nga sa kanya, Mr. President, these people will not help you define an administration that is for good governance. Remember, ulitin ko, utang na loob namin ito doon sa bumoto. Hindi doon sa mga nagsasamantala or taking advantage of their closeness to the president or to the first family at hindi mo naman nakitang tumulong o wala namang malinaw na direksyon kung saan niya dadalhin yung ahensyang ito pag na-appoint. Ang gusto pa yung unang-una. At pag hindi na pagbigyan agad-agad ay nagagalit, nagsusumbong. I stood my ground and sinasabi ko kay Pangulong Marcos, alam ni Pangulong Marcos yan. And dinala niyo ako sa ganito dahil nga you're too careless. Nagre-record kayo, nag-audio kayo. And ulitin ko, dinamay niyo yung pamilya ko eh. Ang isang pinagtatalunan dyan, I refuse to process the paper of Michael Ma na ina-appoint as special envoy to China. Ayoko. Wow. Ayoko. Alam ko yun. Okay. I refuse to process the paper of Mel Robles as GM of PCSO. Ayoko. Bakit? Sabi ko maghahanap pa tayo ng taong nararapat dyan. And this, hindi na, kapasensya na yung mga mababanggit. Etong isang taong ito, maayos naman ito, si Yusek Cesar Chavez. Kinausap ko yan. Ako, Cesar, ang posisyon na nakalagay sa iyo dito, inilalapit, chairman ka ng PCSO. Yan ba talaga ang gusto mo? And then nagpapaliwanag siya. May alam ka ba yan sa mga gaming, ang PCSO? Sabi niya, bakit po? Yes. Kaya ako alam mo, ang core competence mo, release. Bakit hindi ka bumalik doon sa DOTR at ma-handle mo ulit yung release? Wala pa kasi nun si Sec Jimmy Bautista eh. Nauna kong binuo yung LTFRB team, chairman pati mga board members. Kasi naniniwala ako na karamihan sa mga kasama natin doon sa napakahabang mga motorcades at caravans, nakikita ko yung mga motorcycle riders, TBNS, yung mga taxi drivers. Sabi ko, ang misyon natin, pag-aangin ang proseso ng renewal, pagkuha ng prangkisa, at huwag nang paduguin pa, ay hihinga ng pera, naghahanap buhay na nga eh. So I immediately formed an LTFRB team. Si Cesar sabi ko, balik ka, ang core competence mo release, doon ka sa release. And he readily agreed. Sabi niya, o nga, sir, sabi niya, yan talaga ang linya ko. Di bumalik ka sa release. Kaya alam ni Cesar yan, ang linagay, ang rekomendado at inaprubahan ni Pangulong Marcos na chairman ng PCSO ay si Juni Cua, ang dating governor ng anong probinsya ba ito? Basta anak niya si Dax Cua eh. Ng Quirino, si Manong Juni. Kaya nandiyan si Manong Juni dahil
Dati rin siyang, I think, chair ng Accounts or Appropriations ng House. So marunong siya ng numero. Kakupangatin natin yung revenue at koleksyon nung PCSO. Dahil yun din ang bilin ni Pangulong Marcos. At bawas-bawasan natin, ang dami kasing nakaplug dyan na kung ano-anong organization brought about by different Republic Acts na certain amount ng kanilang revenue or income na ina-allocate doon sa mga iba't ibang ahensya na hindi naman nararapat. Kaya sabi ko, ayusin mo yan. Hanap tayo ng GM. Sensya na kayo, kailangan kong banggitin ito dahil ako'y nananahimik na at pilit nyo ako idinadamay sa marites ninyo. There is such a thing as my right to defend my honor, to defend the honor of my family. Meron hong ganun. At kung sa inyo, wala nang ganyan, sa pamilya ko, sa aking mismong bahay, buhay po yan. And I will defend my family, I will defend their honor, I will defend my honor. Yeah. So, nung in-appoint ba si Mel Robles sa PCSO, nandoon pa kayo? Nandun ako. Bakit But ang expectation yata, noong June 30, nung nag-oath kami, kasabay na siya. Ako nga nagsasabi, hanap tayo iba. Wag yan. Hanap tayo iba, wag yan. Until one day, the President spoke to me. So President, pasensya ka na. Linilinaw ko lang itong kasinungalingan. At alam mo rin ito, even si Cheloy, alam ni Secretary Garafil ito, atras ko lang ng konti. Noong wake ng nanay ko, si Cheloy kasi, schoolmate ko yan sa law school sa UST. At wala naman kaming masamang tinapay niyan. Nagpunta siya sa wake ng nanay ko. Ang kasama niya, si Honey Rose Mercado. Kilala ko yun. Si Jay Herrera, yung nagme-makeup. Nagme-makeup. Si Yusek Cha. Bigyan ko naman si Cha. Lagamon. Si Cha Lagamon, At saka si Asek Patricia Martin. So tumawag, hapon sila dumating. So I told my brother or sister, sige, paki-estiman niyo sila. May lunch naman dyan, tuloy-tuloy, etc. Mamaya pa kasi ako dyan dahil umuwi ako madaling araw They came in around 1 or 2. And then mga 3:30 na, tumawag, andito pa sila Secretary Cheloy. Hindi raw sila aalis hanggat hindi ka nakakaharap. So I felt, okay itong mga to, sige agahan ko na lang ang pagpunta. Pagpunta doon, condole, etc. I told Chelo, usapang magkaibigan naman kami noon kamusta yung mga gago sa paligid nyo? Sure naman. Hindi. Bakit lagi niyo akong sinasangkalang? Wala bang ibang scapegoat? At ako pa rin. Tapos, hindi sir, meron dati, wala naman na. Kaya nandun kami sa harapan ng casket ng nanay ko. Sabi ko sa harapan ng nanay ko, Chelo, para lang mag-establish tayo ng ground rules. Tahimik ako out of respect sa naging samahan namin ni Bongbong. I didn't address him as very casually. Dahil sa respeto ko kay Bongbong. Hindi ako sasagot. Pero pag merong umangkas at kakaskasin ng pangalan ko, bukod kay Bongbong, lalaban ako, sasagot ako, at magiging maingay ito. O sige na dagdag na natin. Extend ko na sa first family. Pero hanggang dyan lang. Yung mga gusto magpasikat, yung gusto magpa-appoint, yung gusto mapansin ng kung sino man ang may say na ngayon sa Malacanang, wag niyong gagamitin ang pangalan ko, sasagot ako. Sinabi ko sa kanya yan. Pwede niyang i-deny, wala akong pakialam doon. But nangyari yan. Kaya ako sumasagot niya. Sinabi ko naman pwede naman kayong gumawa ng gimmick na kayo na lang. Bakit kailangan pa ako laging kinakaladkad? And yung sinasabing ako'y nabanggit din, ayoko sanang sagutin. Except ang nag-trigger lang pagsagot ko, sinabi